Matapos ang sunod-sunod na pagbagal sa antas ng inflasyon sa bansa mula noong Enero, bahagya naman itong bumilis nitong Hunyo na naitala sa 1.4%. Iniuugnay ng Philippine Statistic Authority o PSA ang bahagyang pagbilis sa inflation bunsod ng pagbubukas ng klase at mas mataas na matrikula. Bukod pa ito sa pagtaas din ng tumataas na bayarin sa pabahay at nakalipas na paggalaw ng presyo ng petrolyo. Ang kabuuang detalye alamin sa report ni Criza Lopez. Sa muling pagsisimula ng taunang aralan, naobserbahan ng Philippine Statistics Authority na isa ang matrikula sa mga nag-ambag ng pagbilis ng inflation rate sa bansa noong June 2025. Batay sa report ng PSA, 1.4% ang inflation rate sa Pilipinas noong June, bahagyang mas mabilis kumpara sa naitalang 1.3% na antas noong May. Ayon kay National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa, isa ang mga serbisyo sa edukasyon ang nagdulot ng mabilis na paggalaw sa inflation. Dulot umano ito sa pagtaas ng matrikula mula sa elementarya hanggang sa pagkokolehiyo. Namin kasi opening classes nga na nagkaroon talaga ng increases doon sa tuition fees. So as mentioned kanina, yung primary education natin ay tumaas. Nagkaroon tayo ng inflation rate na 7.5%. Yung secondary education, 6.7%, at yung tertiary education, 3.9%. So all driven by increases in tuition fees. Thank you. Samantala, unang nag-ambag sa mabilis na galaw ng inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bayarin sa bahay. Partikular na rito ang mataas na bayad sa kuryente noong Hunyo. Ikalawa ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina sa mga nagbunsod ng mabilis na paggalaw ng inflation. Ayon kay Undersecretary Mapa, 9% ang bigat ng transport sa basket ng inflation na maituturing na mahalaga sa commodity groups. Sinabi rin ni Mapa na lumitaw sa pagsusuri ng PSA na nagkaroon ng epekto ang girian sa Israel at Iran sa pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. No, kasi mayroon siyang increase, pero I think itong July ay first week nagkaroon naman ng pagbaba. So we will monitor this, and the PSA is actually collecting data on a weekly basis naman dito sa prices of gasoline and diesel. Thank you. Hindi man unang naging dahilan sa mabilis na paggalaw ng inflation, ngunit nananatiling isa ang presyo ng mga pagkain at hindi nakalalasing na inumin sa mga dahilan ng paggalaw ng inflation. Git ni Mapa, bunsod ito ng hindi bumababang presyo ng karne, partikular ang karne ng manok at baboy, isda, gulay at mga uri ng mani. Ngunit sa kabila nito, positibong ibinahagi ni Undersecretary Mapa na malaki ang kontribusyon ng patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa mabagal na pagtaas ng food inflation sa bansa. Sa mga 30%, no, one-third of the food ay bigas. At nakita natin kanina, negative double digit na yung negative inflation for rice, nasa minus 14.3% na tayo. So yun yung nagkaroon talaga ng major effect itong negative inflation o pagbaba ng presyo ng bigas sa ating mga merkado. Samantala, bumilis sa 2.6% ang inflation rate sa Metro Manila dahil pa rin sa presyo ng kuryente, diesel, gasolina at pamasahe sa eroplano. Sa 17 rehiyon sa Pilipinas, 10 ang nakapagdala ng mabagal na inflation rate, 6 ang bumilis at 1 rehiyon ang nananatili sa dati nitong datos noong Mayo. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.